Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito ay inyong matutunghayan, ang action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, The Live Through. Nagsisimula ang lahat sa isang tindero ng mga gulay na nagngangalang Lao Chen. Kasama niya ang kanyang anak na si Abby na kalalabas lang mula sa pinapasukang paaralan. Bukod sa pagiging tindero, siya ay katuwang rin ng kanyang asawa na si Mina sa pagluluto sa maliit na simpleng lumang restaurant na kanilang inuupahan kada buwan. Naging mabenta sa mga tao ang kanilang mga tindang pagkain dahil na rin sa sarap nito at magiliw na serbisyo na kanilang ibinibigay. Isang araw, nang makauwi sa kada umagang pagtitinda ng gulay sa palengke, nahuli nilang mag-asawa ang dalawang lalaking ito na ginugulo ang isang dalagita na customer kung saan pilit nilang pinapainom ang inumin na may inihalong kahina-hinalang gamot. Nakita ng naparaan na pulis na nagngangalang Leo ang tensyon, ngunit imbis na sila'y pakinggan sa kanilang sumbong ay tila ba nagwalang bahala ito at sinabing mas mabuting kalimutan na lang nila ang nangyari. Kinagabihan matapos maghatid ni Lao Chen ng mga order na lutong pagkain sa isang sikat na bar sa kanilang lugar ay masaya nilang ipinagdiwang ang kaarawan ni Abby. Sa ilang sandali ang kasiyahan ay biglang naudlot nang mayroong isang dalagang dumating at nangangalampag sa kanilang pinto na takot na humihingi ng tulong. Agad nila itong pinagbuksan at nang makita ang hindi maganda nitong kalagayan ay hindi sila nagdalawang isip na ito'y tulungan. Pinaliwanag ng babae na nagngangalang May na tumakas siya sa nasabing bar kanina kung saan mapag-aalaman na siya ay naloko ng kanyang nobyo matapos nilang magtanan at ibinente siya sa mga gang upang puwersahang pagtrabauhin sa lugar na iyon. Dahil sa kawawang sitwasyon ni May ay minabuti nila Lao Chen at Mina na patuloyin muna sa kanila ang dalaga pansamantala. Wala silang kaalam-alam na ang pagmamagandang loob nilang ito ay magiging sanhi ng nagbabadyang panganib. Pagsapit ng kinaumagahan habang naghahanda sa pagbubukas si Mina ay mayroong isang grupo ang dumating at biglang nang himasok. Walang nagawa si Mina nang mabilisang tinungo ng mga ito ang kanilang tinutuluyan sa may itaas. Nagawa pang makapagtago ni May sa may ilalim ng kanilang tinutulugan subalit sa kasamaang palad ay natunton pa rin siya ng mga nasabing nang himasok at mabilis na kinaladkad palabas ng kanilang kwarto. Makikita na lang din na maging si Abby ay dinamay na kuhanin paalis ng mga ito, pilit pang nakiusap si Mina na tigilan na nila ang kanilang mga ginagawa pero wala rin itong naitulong sa kanila at binigyan pa siya ng isang malakas na hataw na sa kanya'y agad na nagpabagsak. Mabilis silang isinakay sa dala nilang kotse, sumakto na pauwi na rin si Lao Chen dala ang kanyang mga paninda na mabilis siyang tinangkang banggain. Dahil sa bilis ng mga pangyayari ay tuluyan nang nakaalis ang mga tumangay kay May at Abby. Nagtungo agad sila sa istasyon ng pulis para isumbong ang mga nangyari, ngunit sa halip na makakuha ng agarang aksyon sa mga ito ay tila ba hindi nila siniseryoso ang nangyari sa kanilang anak at kay May. Napagpasyahan nila na mas mabuti pang sila na ang magsagawa ng paghahanap ng mga detalye na makakapagturo sa mga ito kaysa sa umasa sa mabagal na kilos ng mga pulis. Sa tulong ng mga CCTV ng kapitbahay ay nakita nila ang buong itsura ng sasakyang ginamit ng mga kumuha kay Abby at May. Sa pamamagitan nito ay nalaman nila na ang sasakyan ay ginagamit ng naturang kumpanya na matatagpuan sa kabilang bayan na nakarehistro bilang isang pang-internasyonal na call center company. Kaila sa kaalaman ng karamihan, ito ay isang pagkukunwari lamang dahil ang tunay na nangyayari sa loob ay dito pala dinadala ang mga nadudukot ng mafia upang sila'y puwersahang pagtrabauhin at ang mga paslit naman ay pagkaperahan ang lahat ng nasa loob nila. Sa tulong ng kaibigan na nagde-deliver rito ng mga gulay ay nakapasok si Lao Chen nang walang problema. Kaagad na tumambad sa kanya ang tunay na nagaganap sa nasabing lugar. Maingat at tahimik niyang sinuyod ang lahat ng mga kwarto. Nang makita niya ang isang ito na pilit na inililipat ay naisipan niyang sundan sila hanggang sa makarating sa isa pang kwarto na kinaroroonan ng mas marami pang bilang ng mga dinukot. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik at mabilisan niyang iniligpit ang nagbabantay. Nalaman niya agad na ang anak niya ay kumpirmadong nanggaling nga rito subalit inilipat na ng ibang lugar. Sa laking gulat niya ay biglang dumating ang pulis na si Leo. Nagkaroon siya ng ideya na ito ay kasabwat ng nasabing mga mafia sa lugar kaya agad niya itong sinugod ng walang tigil.
Mariin na ipinaliwanag ng pulis na nagkakamali siya ng pag-aakala at ang katunayan ay nagsasagawa siya ng palihim na pagsusurveillance sa lugar para mahanap ang anak niya at si May na mapag-aalaman na siya pala ang dahilan kung bakit nakatakas ito kagabi sa bar na ni-raid nila. Nang mapagtanto ni Lao Chen na hindi nga talaga siya kasabwat ay huli na ang lahat dahil nakagawa na sila ng malakas na ingay na nagsanhi para malaman ng mga tauhan ng mafia na palihim silang nakapasok. Nagsisugod agad silang lahat. Ang kanilang bilang na halos umabot ng 30 ay masigasig na gusto agad silang iligpit na dalawa. Nakipagbakbakan sila ng walang tigil at talagang determinado si Lao Chen na hindi magpakuyog sa mga ito dahil kailangan niya pang mahanap ang kanyang anak. Habang kasama niyang nakikipaglaban si Leo ay maging ito ay tila nagulat na lang sa lakas at tibay na mayroon siya na para bang hindi pumasok sa isip nito na ang tulad niyang tindero at tagaluto lang sa maliit na restaurant ay kayang makipagsabayan sa maraming bilang ng mga kalaban. Dahil rito ay mas pinag-igihan niya rin ang pakikipagbakbakan kahit pa may tagpo na kamuntikan na siyang ma-corner sa ilang pagkakataon, nagtagal rin ng halos ilang minuto ang nangyayaring umaatikabong pakikipagsagupan nilang dalawa sa mga ito. Bagamat marami-rami ang kanilang mga napabagsak, hindi nila inasahan na mayroon pa palang karagdagang bilang ng mga kalaban ang paparating. Wala silang ibang napagpilian kung hindi umatras na muna sa ngayon. Tinawagan ni Leo sa cellphone ang kanyang kasamang pulis na naghihintay sa labas. Mabilis itong umentrada upang sunduin sila, gamit ang kanilang kotse ay mabilis silang umiskapo sa mga sumusugod na maraming bilang ng mga galit na tauhan ng mafia. Kaagad na nag-report si Leo sa hepe na nagngangalang Jackson sa kanilang mga nadiskubreng anomalya sa nasabing lugar na nagpapanggap na lehitimong kumpanya, subalit imbis na gumawa ng hakbang para sila'y arestuhin ay tila nagalit ito kasabay ng pagsabi na kailangan munang dumaan sa tamang proseso ang lahat bago sila maghain ng warrant. Umuwing dismayado si Lao Chen at nang papasok na ito sa kanila upang ibalita kay Mina ang nangyayari ay tumambad sa kanya ang sitwasyon kung saan hawak na nila si Mina bilang pagganti sa ginawa nilang pagsugod kanina. Ipinahayag ng babaeng hitman na si Xiao ang kanilang boss na nagngangalang Don Kang ay hindi nagustuhan ang kanilang panggugulo na ginawa sa kanilang operasyon. Nagmakaawa si Lao Chen na ibibigay nila ang lahat ng kanilang pera basta pakawalan lamang si Mina at isauli na sila Abby pero mariin siyang tinanggihan ng mga ito. Sa kabutihang palad ay nakasunod pala si Leo at alam nitong may maling nangyayari sa loob kaya agad itong nakasaklolo, dito na nauwi sa mainit na palitan ng putok ang sitwasyon. Lumaban na rin si Lao Chen at halos masira na ang buong restaurant dahil sa tindi ng bakbakan. Hindi nagtagal matapos ng ilang minutong umaatikabong tensyon ay nagtagumpay sila na magapi at mapaatras ang mga tauhan ng mafia. Subalit halos gumuho ang kanyang mundo nang makita na tinamaan pala si Mina sa kaninang nangyaring engkwentro. Bago tuluyang lumisan ay hiniling nito na gawin niya ang lahat para lang mabawi sila Abby. Dahil sa matinding puot at pagdadalamhati ay tila ba hindi nito makontrol ang matinding galit at napagbalingan niya si Leo nang sinabi nito na itigil na niya ang pakikialam sa pag-iimbestiga at sila na ang bahala. Sa kanyang tingin ay wala silang kwenta at hindi naman siniseryoso ang problemang kanilang idinulog noong una pa lang. Lumalabas lang ito na pala ang pangalawang beses na nawalan siya ng mag-ina dahil ang una niyang asawa at anak ay pumanaw rin noon sa hindi pa malinaw na dahilan. Kalaunan ay umalis na rin ito at habang hindi niya malaman ang gagawin kung saan niya sisimulang hanapin sila Abby ay nakatanggap siya ng isang tawag sa cellphone. Makikita na lang niya na hawak ito ng nasabing mafia at inutusan siya na dalhin ang inaalok niyang pera kanina. Hindi pa malinaw kung bakit bigla na lang nagbago ang isip ng mga ito pero agad niyang hindi pinalagpas ang pagkakataon na tunguhin ang napag-usapan na dako. Pagkarating ay dito na mabubunyag sa kanya na ang mafia na leader ng mga ito ay walang iba kung hindi ang lalaking tumapos sa naunang mag-ina niya noon. Mapag-aalaman na isa palang dating boksingero noon si Lao Chen na kung saan sa huling naging laban niya ay hindi siya pumayag sa kagustuhan ng mga ito na ibenta ang pagkatalo para sa mga pera na kikitain sa pandaraya. Ito ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang mag-ina at nadamay pa ang ibang mga tao na kaibigang tumutulong sa kanya. Hinamak siya nito habang pinagtatawanan kasabay ng pagpapahayag na kung sinunod niya lang sana ang magandang oportunidad na inaalok niya noon ay hindi sana siya nauwi sa pagiging pobreng tindero lamang at kasama pa sana niya ang mga mahal niya sa buhay.
Malinaw na wala talaga itong balak na isauli si Abby sa kanya at lumalabas na gusto lamang nitong paglaruan sila sa mga puntong ito. Lingid sa kanilang kaalaman ay napaghandaan na pala itong lahat nila Lao Chen. Sinurpesa nila ang buong hukbo ng mafia ng panggulat na pagsalakay. Alam niya na hindi susunod sa usapan ng pinunong mafia kaya nakipagtulungan ito kay Liu bago tumungo sa lugar. Sumiklab ang tila isang gera sa pagitan ng mga operatiba laban sa maraming bilang ng mga tauhan ni Don Kang. Dahil nagkakagipitan na ay itinakbo agad nila si Abby paalis na mabilis namang sinundan nila Lao Chen. Pinigilan agad sila ng babaeng hitman na kanang kamay nito, si Liu na ang nagpresenta na humarap rito habang si Lao Chen ay nagpatuloy sa paghabol sa pinunong mafia sa may itaas. Pagkaakyat ay agad na nakita niya si Abby na mag-isa na lamang. Nagtataka man kung bakit biglang iniwan na lang siya ng mafia ay mabilis niyang sinubukan na ito'y gisingin. Huli na ng kanyang mapagtanto na isa na palang patibong ang nag-aabang sa kanilang kinapwepwestuhan. Mabilis na pinindot ni Don Kang ang bomba na nasa kanilang lapag. Maswerte na nakatakbo agad siya at naiwasan na sila'y makasama sa nangyaring malakas na pagsabog. Ngunit ang kapalit nito ay lubha siyang napuruhan mula sa impact at pagkakahulog na rin nila. Tuwang-tuwa ang mafia boss habang ito'y lumalapit, sa kabutihang palad ng sa pagkakataong tatapusin na siya nito ay natalo na ni Liu ang babaeng hitman kaya mabilis itong nakasaklolo. Bagamat matagumpay niya itong napatamaan ay tila ba hindi man lang ininda ng leader ng mafia ang kanyang tama at nagagawa pa nitong makalaban ng malapitan sa kanya. Habang pilit na ibinabangon ni Lao Chen ang kanyang sarili para tulungan rin si Liu ay makikita na wala talaga itong kalaban-laban pagdating sa mano-manong puwersa. Kahit pa magawa niyang mabigyan ito ng direktang pagtama ng kanyang pinapakawalang atake ay wala itong nagiging mga talab sa leader ng mafia na tila sanay na talaga sa mga ganitong matitinding sitwasyon. Umabot sa tamang pagkakataon si Lao Chen at agad na naibalik ang pabor na pagbawi ng tulong sa pulis na kamuntikan na sanang iligpit ng nasabing mafia. Sa sandaling ito ay magkatulong nilang inupakan si Don Kang. Nagawa nilang mapabagsak ito subalit hindi pa rin naging sapat ang lakas ng pinakawalang atake at sila pa ang napatamaan ng magsimula ng magpaputok. Hindi ito nagdalawang isip na kuhanin agad si Abby ng kanya itong makita sa may sulok. Mabuti na lamang ay maliksing nakasaklolo si Liu at nahawakan niya agad siya sa kanyang kamay. Unti-unti silang nilapitan ni Don Kang kasabay ng pagngisi nito na tila indikasyon na natutuwa siya na magagawa niya silang iligpit ng sabay. Nang makita ni Lao Chen ang balak niyang gawin ay hindi siya pumayag na magawa ng masama sila Abby at mabilis siyang nagpatihulog kasama ang mafia. Habang pilit na bumabangon si Don Kang ay natatawang ipinahayag nito na hindi magtatagal ay matutulad sila Liu at Abby sa mga taong hindi niya nagawang maprotektahan noon. Ngayon ay handa na siya nitong tapusin, pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay inatake siya mula sa likuran ng kanyang tauhan na si Xiao. Mapag-aalaman na ngayon lang nito natuklasan mula sa kanyang pagiging madaldal ang katotohanan na ang tatay niya ay tinapos mismo ng pinagsisilbihan niyang mafia noong araw na sinugod nila si Lao Chen isang dekada na ang nakakalipas. Gamit ang kanyang natitirang lakas ay ibinuhos na niya rito ang lahat ng kanyang makakaya. Bawat pagbitaw ng atake ay nakapaloob ang mga mahal niya sa buhay at ang iba pang mga tao na ginawa nito ng kasamaan. Bumagsak ito na malalaman niya na nakakondado na pala ang kamay niya sa kamay ni Xiao. Wala na rin siyang kakayahan pang makabangon pa, sakto rin na nakaahon na sila Liu. Pero sa hindi inaasahan ng dumating ang hepe ay tila pa natuwa siya ngunit agaran siya nitong tinapos. Nagulat na lang si Liu sa naging aksyong ito ng kanilang superior. Nang ibinigay niya ang kanyang armas upang may palabas sa ulat na nasawi ang mafia sa nangyaring raid ay makukumpirma niya na ang hepe ay kasabwat nito sa mga masasamang gawain. Masisiwalat na ang hepe rin ang may kinalaman sa pagpanaw ng kanyang ama noon matapos nitong tulungan ang mafia sa pagtakas sa naganap na sigalot sa laban nila Lao Chen. Sa mga sandaling ito ay tuluyan ng nag-api ng mga kapulisan ang lahat ng mga natitirang tauhan ng mafia. Sa pagtatapos ay matiwasay nang nailigtas sila Mei kasama ang iba pang nakahanda na sanang ilipat sa ibang bansa at nagkasama na muli ang mag-ama. Special shoutout kay Maria Del Zaragoza from Island Garden City of Samal, kay Mad Elisa Ando, kay Ronel Lacno, kay Chona Garcia from Ilocos Norte, kay Carly Vena ng South Korea,
kay Daisy Ocampo ng Bulacan, at kay Bogard Kainin. Maraming salamat po sa inyong panonood.